Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, biyaheng India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes para sa opisyal na pagbisita. Sa ginanap na Malacanang press briefing, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Evangeline Jimenez Ducroc na tugon ito sa imbitasyon ni Prime Minister Narendra Modi para ipagdiwang ang ika-75 taon ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at India. Aniya, layon ng pagbisita ng Pangulo na mas mapaigting pa ang people-to-people cooperation at pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad, ekonomiya, siyensya at teknolohiya. We recognize the economic and strategic potentials of India, and we hope to open up possibilities for the future. Highlights of the President's visit include stops in New Delhi and Bangalore. Affairs Assistant Secretary Evangeline Jimenez Ducroc. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, magkakaroon din ng dalawang business event si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa New Delhi at Bangalore. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Evangeline Ducroc, maraming mga Indian Chief Executive Officer o CEO ang humiling na makadaupang palad ang Pangulo. Aniya, karamihan sa mga ito ay planong mamuhunan sa Pilipinas at pasukin ang Philippine market. The President will have a very tight schedule in India. Following is a rundown of some of his meetings and engagements. He will arrive in New Delhi in the afternoon of the 4th of August, and he will immediately meet with the Filipino community on the day of his arrival. The next day, he will have all official events related to his state visit. In the succeeding days, he will participate in business events, meet with the Indian media, deliver a foreign policy address at the Observer Research Foundation. In Bangalore, he will again participate in business events. His visit will wrap up with a kapihan with the media before he leaves for Manila. Si Foreign Affairs Assistant Secretary Evangeline Jimenez Ducroc. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, kasama sa delegasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, at iba pang miyembro ng gabinete.
Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Evangeline Jimenez Ducroc, mayroon mga marine cooperation agreement activities ang Pilipinas at India. Aniya, inaasahan ng pamahalaan na mapalawak pa ang kooperasyong ito pagdating ng Pangulo sa India. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagbisita ng Filipino community at pulong sa mga mamumuhunan ng India, ilan lamang sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang official state visit sa India. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Bea Gaza de Guzman. Inaasahang magtutungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bangalore bilang bahagi ng kanyang official state visit sa India. Sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to India Josel Ignacio na hindi palalampasin ng punong ehekutibo ang pagkakataon na makahikayat ng mga mamumuhunan sa India para sa ekonomiya ng Pilipinas. Mahalagang aspeto kasi na umaangat na ugnayan ng Pilipinas at India ang negosyo, kalakalan at pamumuhunan. Isa ang India sa mayroong pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Sa katunayan, pang-apat ito sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Nakatakdaring bisitahin ng Pangulo ang Filipino community sa India sa unang araw ng kaniyang pagdating doon. Tinatayang halos 2,000 mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa India. Batid na bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India mula August 4 hanggang 8 matapos imbitahin ni Prime Minister Narendra Modi. Ipinagdiriwang sa state visit na ito ang ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at India. Natutuwa po kami na makakadaupang palad ng Pangulo ang ating mga kababayan dito sa India at ang polisiya po ng ating Pangulo ay gusto niya palagi na unahin ang ating mga kababayan. Ang Pangulo po ay tutungo sa Bangalore. Ang Bangalore po ang kinikilala na Silicon Valley ng India. Yan po ang kanilang IT at BPO at innovation capital. Katulad din po siguro maihahalin tulad natin halimbawa sa Calabarzon ng Pilipinas. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Bayanihan sa Estero Program ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong Agosto 2 sa Bully Creek, Ilugin River, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City bilang tugon sa lumalalang problema ng pagbaha at polusyon sa Metro Manila. Layon ng programa na linisin at isailalim sa rehabilitasyon ang mga estero at daluyan ng tubig sa Kalakhang, Maynila sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at mga sektor ng komunidad. Ayon sa Pangulo, kailangang magkaisa at magtulungan para sa kalinisan ng mga estero kasabay ng maayos na flood control projects. Sa ilalim ng multi-sectoral approach, katuwang ng MMDA ang mga kagawaran tulad ng DENR, DOLE, DPWH, DepEd at DILG, gayon din ang ilang mga pribadong sektor para sa manpower, kagamitan at edukasyon. Dagdag pa ng Pangulo, kasama rin sa mga solusyon tulad nito ang watershed development gaya ng pagtatanim ng puno para hindi bumagsak sa lupa o hindi bumagsak ang lupa sa mga daluyan ng tubig. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, bahagi ito ng pagtugon sa advokasya ng Pangulo sa disaster resilience. Binanggit din ni Artes na may mga bagong kagamitan ng MMDA para sa desilting na pag-aari mismo ng ahensya. Sa ibinahaging bilang ng Pangulo na sa 23 estero ang prioridad sa nasabing clean-up kung saan 12 na ang nalinis. Patuloy naman ang koordinasyon para sa natitirang 11 estero. Ipinakita rin sa programa ang mga byproducts mula sa solid waste tulad ng eco bricks, eco hollow blocks at charcoal briquettes o uling mula sa water hyacinths.
May ipinatupad ding recyclable mo, palit grocery mo para sa mga residenteng makakaipon ng mga recyclable waste na may katumbas na points na maaaring ipalit sa mga grocery item. Ang bayanihan sa Estero Program ay inaasahang magreresulta sa sama-samang pagkilos para sa ligtas at maayos na daluyan ng tubig, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na ulat, matagumpay nang nalinis ang 12 sa 23 esterong prioridad sa Metro Manila sa ilalim ng Bayanihan sa Estero Program na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Agosto 2 sa Pasig City. Sa pangunguna ng MMDA na isagawa ng mailinis ang mga estero gaya ng Libho Creek, Balihatar Creek, Las Piñas River at Estero de San Miguel kung saan umabot sa kabuuang 881 cubic meters ng basura ang natanggal. Layunin ng programa na palakasin ang flood mitigation efforts sa NCR sa pamamagitan ng desilting, dredging at tamang waste management. Sa pahayag ni Pangulong Marcos, sa kaganapan may 11 pang estero ang kasalukuyan na patuloy pa ang paglilinis gaya ng pinuntahan nito sa Bully Creek. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Romando Artes, ginagamit na ang bagong kagamitan ng ahensya para sa mas malinis at epektibong o sa mas mabilis at epektibong paglilinis. Katuwang dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Ang bayanihan sa Estero Program ay sinasabing isa sa mga hakbang ng pamahalaan tungo sa mas ligtas at maayos sa daluyan ng tubig sa gitna ng banta ng pagbaha ngayong tag-ulan maliban pa sa pagsasaayos ng mga flood control project. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, unang araw ng 10-day voter registration para sa Barangay and Sangguniang Kabataan elections dinagsa ayon sa COMELEC. Ang detalye mula kay EJ Lazaro. Dinagsa ng ating mga kababayan na mga tanggapan ng COMELEC sa unang araw pa lang ng voter registration kahapon August 1 para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election. Sa kabila ng pagiging weekday ng unang araw ng pagpaparehistro, ayon sa ulat ng COMELEC, dinagsa ang mga tanggapan ng election officers at satellite sites sa buong bansa. Gayun din ang mga Special Register Anywhere Anytime Program o SRAP sa Metro Manila. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaasahang tataas pa ng hanggang 1 milyon ang bilang ng mga bagong rehistradong botante, kabilang ang tinatayang 500,000 kabataang botante na may edad 15 hanggang 17. Ang voter registration ay tatagal hanggang ika-10 na Agosto, habang ang SRAP naman sa NCR ay mananatili hanggang sa ika-7 ng buwan ding ito. Bukas din ang COMELEC main office sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila mula alas 8 hanggang alas 5 ng umaga para sa mga nais magparehistro habang namamasyal malapit sa lugar. Hinimok naman ng COMELEC ang publiko na huwag palampasin ang pagkakataong magparehistro para sa halalan sa unang araw ng Disyembre. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, DILG Chief inatasan ang Metro Manila LCEs na tapusin ang Unified No Parking Policy bago ang September 1, 2025. May report si Ray Ferrer. Inimok ni DILG Secretary John B. Crimolia ang mga alkalde sa Metro Manila na bumuo ng Unified No Parking Scheme bago ang Setyembre 1 ngayong taon. Ang direktiba ng kalihim ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng ahensya upang mapabuti ang kakayahang mabuhay sa lungsod. Inatasan ni Crimolia ang Metro Manila mayors na bumuo ng technical working group para tukuyin ang mga pangunahing daanan at mabuhay lanes na itatalaga bilang no parking zone at bumuo ng isang whole of city
city parking map upang gabayan ang implementasyon. Binanggit ni Remulla na isa sa mga panukalang pinag-aaralan ay italaga ang lahat ng public streets bilang no parking zone. Particular dito ang mga nakakaapekto sa malaking daloy ng trapiko. Inirekomenda naman ng mga alkalde ang isang time-based restriction model katulad ng ordinansa ng Makati City kung saan ipinagbabawal ang street parking tuwing rush hours. Kaugnay ito, pinuri ng kalihim ang Metro Manila mayors sa kanilang pangako na harapin ang traffic congestion sa pamamagitan ng coordinated at proactive policy making. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mambabatas pinuri ang paglulunsad ng DigiVac. Mag-uulat si Kathleen Forbes. Pinuri ni Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng DigiVac ng DOH na tinawag niya mahalagang hakbang tungo sa moderno at inklusibong healthcare system sa ilalim ng Bagong Pilipinas ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ang DigiVac ay isang digital immunization platform na ginawa sa makikipagtulungan ng UNICEF at pamahalaan ng Japan. Layunin nitong gawing real-time ang access sa vaccine records ng mga bata sa pamamagitan ng VacTrace para sa health workers at ang VacCheck para naman sa mga magulang gamit ang smartphones. Ayon kay Speaker Romualdez, sinusuportahan ng Kamara ang programang ito na magpapahusay sa serbisyong pangkalusugan at titiyak na walang batang maiiwan sa pagbabakuna. Papalitan ng DigiVac ang lumang paper-based system. Sinimulan na ang pilot run nito sa 13 LGU bago naman ipatupad sa buong bansa. Paghimok naman ni Romualdez sa mga magulang na gamitin ang VacCheck upang masubaybayan ang kalusugan ng kanilang mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Tourism o DOT namigay ng ayuda sa mga apektado ng habagat sa bansa. Si Charmaine Cristobal sa balita. Namahagi ng tulong ang Department of Tourism sa mga tourism frontliners na naapektuhan na nagdaang mga bagyo at habagat sa bansa. Sa panayam ng radyo magazine kay Asik Sarina Zara Loyola ng DOT, sinabi nito na sa tulong ng Department of Social Welfare and Development ay nakapamahagi ng nasa higit 4,000 family food packs sa iba't ibang tourism officers na naapektuhan ng kalamidad. Isa din anya sa isinusulong ng ahensya ang Quick Response Fund na layong tumugon sa mga pangunahing pangailangan ng mga manggagawa kung sakali na may tumamang kalamidad at naapektuhan ng kanilang kabuhayan. Anya, ang tourism sector ang isa sa nagsisilbing haligi ng bansa sa panahon ng kalamidad. Sa katunayan, base sa ulat ng DOT, nasa 8.9% ang naipamahaging kita ng industriya ng turismo sa gross domestic product ng bansa taong 2024. Kaugnay nito, mas pinalawig pa ng ahensya ang mga programa na nakaangkla sa direktiba ng pamahalaan na mamuhunan sa mga manggagawa para mas makapagbigay ng kalidad na serbisyo sa mga lokal at dayuhang turista sa Pilipinas. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinimulan na ng Department of Agriculture o DA ang pamahagi ng binhi at iba pang tulong sa mga magsasaka na sinalanta ng nagdaang mga bagyo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, layon nito na makapagtanim na muli ang mga magsasaka. Sa mga nagdaang sama ng panahon, umabot sa 3 bilyong piso ang iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura. Malaking pagkalugi ay naitala sa palay sector na umabot sa 1.69 na bilyong piso. Sinabi ni Asek de Mesa na magkakaroon ng delay sa harvest ng palay at posible na
o posible sa katapusan na ng Nobyembre. Aniya, maganda ang harvest ngayong taon dahil walang inaasahang La Nina na makakaapekto sa bansa. Dahil dito, asahan din ang pagbaba ng angkating bigas kumpara sa mga nakalipas na taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nangako si Quezon City Representative Marivic Copilar na kanyang isusulong ang makatao at makabuluhang batas sa pabahay kasunod ng kanyang pagkakatalaga bilang Committee Chair ng Housing and Urban Development. Bilang matagal ng tagapagtaguyod ng karapatan sa pabahay, inilatag ni Copilar ang mga pangunahing inisyatibang isusulong sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kabilang dito ang on-site at in-city relocation, pinalakas na National Shelter Program, pagpapahusay ng mga informal settlements at pagbuhay sa Community Mortgage Program o CMP. Ito'y base sa hangaring tugunan ang pinakamalalaking hamon ng bansa, ang pagbibigay ng disenteng tirahan sa tinatayang 5.9 milyong informal settler families o ISFs. Binigyan din ng Quezon City Solon ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, civil society at pribadong sektor upang matiyak na ang mga patakaran ay tumutugon sa pangailangan ng pabahay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nanawagan naman si Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan sa bagong kongreso na agarang ipasa ang kanyang panukalang batas na magbibigay ng maternity cash benefits sa mga kababaihang manggagawa sa informal sector na hindi miyembro ng SSS. Sa ilalim ng House Bill 2240 o Equal Maternity Protection Act, makatatanggap ng one-time cash benefit ang mga informal workers tulad ng freelancers, home-based workers at self-employed. Ang halaga nito ay katumbas ng 22 araw ng umiiral na minimum wage rate sa kanyang rehiyon. Halimbawa dito sa Metro Manila, aabot ito ng 15,290 pesos. Giit ni Yamsuan, malaking bahagi ng informal economy ay kababaihan na walang access sa kahit anong social protection kabilang na ang maternity benefits. Ang DSWD ang tutukoy sa mga kwalipikadong benepisyaryo at ang pondo ay magmumula sa buwis sa matatamis na inumin, alak, sigarilyo at vape. Isang kahalintulad na panukala na ang inihain ni Yamsuan noong nakaraang kongreso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ipinasara na ng Department of Migrant Workers o DMW ang 8 sangay ng isang consulting firm sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa illegal recruitment. Kabilang sa mga ipinasara ang main office ng Visa to America Manila Incorporated na nasa Ortigas Center sa Pasig City. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, nagre-recruit ang consulting firms para sa overseas employment nang walang lisensya mula sa DMW. Kapalit nito ang kabayaran mula $5,400 hanggang $8,500 o katumbas ng 300,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Sabi pa ni Cacdac, pinangakuan ang job applicants na makatatanggap ng sahod mula $40,000 hanggang $100,000 para sa mga trabaho sa Estados Unidos. May 50 aplikante ang na-deploy na sa US mula nang magsimula sila ng operasyon noong taong 2022.
Ang iba pang sangay na ipinasara ay sa Cebu City, Lucena City, Iloilo City, Santiago City, Quezon City at Davao City. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Tuguegarao City muling itinanghal bilang top special awardee ng Philippine National Police o PNP. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Damay kadawa nga dagon nala mga na syudad na Tuguegarao espesyal na award nagafu ta Philippine National Police o Top Special Award para ta Component City category. Yaw ipangipasinan ta nakasta nga kolaborasyon na PNP and local government unit para ta imamo ang trepalupagya ta syudad. Ta syudad na Tuguegarao gare ari laman peacemakers ipulis ira. Partner irata na duro mga programa entre proyekto na syudad. Kavulutaw yari nga ugnayan na bayan entre kapulisan, taday nga aktibidad nga makidayalogo ira ta barangay o ta komunidad, ta peno parofonan iimamo na Tuguegarao. Ira paga ikavulut ta papaganma ta balay para ta maziga ira nga pamilya, ta programa nga bahayanihan. Isyudad ga pa, siniguro na nga may yawa ikawagan ira nga gamgamit na pulis, entre kawagan ira nga pasilidad. Yaw ay para ta paggaraufunan nga makpakarenuan ta krimen, ta peno tuloy-tuloy iimamo ta syudad. Nagafut ta Radyo Pilipinas Tuguegarao, yaw si Dina Tudaw Villacampa para ta Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Dakwin naman natin ang Baguio City, 170 persons deprived of liberty at personnel ng Baguio City Jail sumailalim sa random drug testing.
Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas. Naipasidong iti mandatory drug testing dagiti 80 a personnel ti Baguio City Jail pakairamanan ti jail warden tapno duktalan no adagar aramat kadakwada iti illegal a droga kas iti shabu ken marijuana. Ti drug testing ket inpatungpal ti chemist ti National Bureau of Investigation Cordillera. Malaksid kadakwada ket naipasidong metlaeng iti random drug testing ti siyam apulo a person deprived of liberty tapno doktalan no adda ti agar-aramat kadakwada iti illegal a droga ken no adda kadakwada ti mangipuspuslit iti uneg ti pagbaludan. Sigon kini Jail Warden Chief Inspector John Wayland Lapon, ti drug testing ket may patungpal tunggal quarter tapno mamintinar a drug-free tinasao a pasilidad ken kastameten dagiti personnel ken PDL. Gapo iti daytoy namnamaen na nga awan tinagpositibo iti illegal a droga kadagiti personnel ken PDL. Ngem iti kanito nga adda ti agpositibo ket dagos dagitoy a maipasidong iti mayan natop a wagas ti rehabilitasyon. Manipo ditoy Radyo Pilipinas Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang VIRAC Livelihood Kits ipinamahagi ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Baras, Catanduanes. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rosie Nieva. Nanaoning livelihood kits ang Department of Labor and Employment sa Baras, Catanduanes. Ginibo ang awarding ceremony kan DOLE Integrated Livelihood Program sa Labi kan Baras Municipal Hall. Pinanginutan ang pananaonin tabang pangkabuhayan ni the DOLE Region 5 Assistant Regional Director Attorney Nepomuceno Liaño II, Baras Mayor Jose Paulo Teves III at Vice Mayor Rico Tating. Anang sambitan ng proyekto ang narealisar sa tabang kang opisina ni Senator Loren Ligarda. Nagtauman ni mensahe ang mga opisyal gikan sa DOLE asin lokal na gobyerno na nagpaabot nin suporta sa mga benepisyaryo nganing mapakusog ang saindang kabuhayan asin matabangan sa pagbangon gikan sa kadipisilan. Gikan sa RP VIRAC, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VIRAC. Dumako na tayo sa Kabisayaan. Provincial Anti-Drug Division ng Kapitolyo ng Cebu na isibalik sa department status. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Gianunsyo ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro ang laraw sa iyang administrasyon nga ibalik ang estado sa Cebu Provincial Anti-Drug Division isip usa ka departamento ubos sa iyang pagdumala sa lalawigan. Gihimo ang naasong deklarasyon atol sa pakigpulong ni Barrecuatro sa mga opisyal sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, kauban sila si Regional Director Joel Plaza, Operations Chief Milva Mujado ug Provincial Officer Junar Quaizon. Matud sa gobernadora, angayan nga mahimo kining usa ka departamento aron mas mapalanog ang kampanya batok sa illegal nga droga sa tibuok lalawigan. Nasayran nga ubos sa pagdumala ni kanhi Gobernador Hilario Davide III, usa ka full-fledged department ang sipadad nga gipanguluhan ni Ivy Dorano nga karon nagsilbi na isip Vice Mayor sa Dakbayan sa Danao. Gikan sa orihinal nga 40 ka empleyado ubos sa departamento, nahimo na lamang matud pa kining usa ka regular employee ug 2 ka job order. Nunot niini maglisod matud pa sa gobernadora ang buhatan sa paghimo sa batakang serbisyo sa buhatan. Sa iyang bahin, gihangop ni PIDEA Director Plaza ang naasoy nga lakang aron mas lig-on na unya ang pagtambayayong sa regional nga buhatan sa PIDEA ug sa probinsyal na kagamhanan sa Sugbo. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Bagong PIDEA Regional Director sa Western Visayas, pinulong ang ilang fisher folks upang mapaigting ang kampanya kontra illegal na droga.
Pakinggan ang kawang ulat na ihahatid naman sa atin ni Janelle Baclay. Mas paghatagan pa sa pagtamod sang Philippine Drug Enforcement Agency ang hugot nga pagbantay sa illegal drug trade nga ginahimo sa Kalalauran. Ginpahayag ni PDEA 6 Regional Director Ralph Romel Torres, hindi malipod posible man matabo sa Western Visayas ang pagpalutaw sang bulto sang illegal nga droga kasubong sa mga na-recover sa areas ng Luzon kag Mindanao. Bilang bag-ong Regional Director dugang pa ni Torres, kabuhilog ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sila ang nakigsapol sa mga fisher folks labi na sa coastal areas agud maghiwat sang lecture may kang tanan sa pag-identify sang illegal nga droga. Pagod malapad ang Kalalauran sang pungsod kag arkipelago, aminado ang PDEA nga dako ang pagpanghangkat sa pagbantay sang coastal area sa Western Visayas. Sa pagpungko ni Torres bilang bago nga PDEA Chief sa Western Visayas, ginpayag sini nga ila paghimuon ang ilay kasangkol sa paglagas sa mga drugista nga padayon sa illegal nga transaksyon. Laki man sa luyag sini tutukan ang revalidation sa mga lugar nga nadeklara na nga drug cleared sa rehiyon. Hikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako naman tayo ngayon sa Mindanao. Chief Minister Interim Makakwa ng Bangsamoro Government naglabas ng opisyal na pahayag sa opisyal na paglipat ng Sulu Province sa ibang rehiyon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Migay sa opisyal statement tagyang kaiya gobyerno ang Bangsamoro. Mipantag sa kinisibay na Sulu Province sa Bangsamoro Region. Rag sa kinitransfera ni Ranun sa Region 9 anta kasi sa Zamboanga Peninsula. Sagyamyay po sa mga gawin na pinirmahan ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So Executive Order number 91 Series of 2025. Yang kaiya Executive Order ang kapapantagan na Presidente tano sa Pilipinas na kitabaya ang manunumpang si implementation ko order sa Supreme Court si Sakya Pakasibay as Sulu Province sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Minitunog sa giyang kaiya Executive Order na sumambuso statement Chief Minister Abdul Rauf A. Makakwa. Ini-acknowledge yan na giyang kaiya pangitaban sa Tangkada Sakya Pakapuka sa Sulu Province sa Bangsamoro Region. Kabasa Chief Minister Makakwa, our doors will never close. Maana nalalakaan din na Bangsamoro government sa mga posibilidad na kapakapeto as Sulu Province. Piyang ni panagyang kaya Chief Minister sa intero ang mga Bangsamoro so kalanta sa pamikiran. Kaysa isa agukap sebuta sa giyang kaya mala kasalimbagu kung mga derpa sa giyang kaya region tano. Aya din na mala ko natugun sa mala a priority na sudun sumabang sa tano sa Sulu si kumakinang laniran na boron sa giyang kaya bagwa masa akyat agwiran sa Pada region. Makapupon sa Iligan City, sakan si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadakuin naman natin ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Update
Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Department of Tourism o DOT target na maitaas sa 3.1 billion ang kanilang budget sa taong 2026. Narito si AJ Ignacio para sa kabuuang balita. Target ng Department of Tourism na maitaas ang kanilang budget sa taong 2026 kung saan ayon nga kay Tourism Secretary Cristina Frasco na nasa 3.1 billion ang kanilang pinopropose na budget para sa susunod na taon kung saan 500 billion dito ay para sa branding and promotion ng Philippine tourist destination sa ating bansa at mas mapakilala pa ito sa buong mundo. Dagdag pa ni Frasco na karagdagang 1.2 billion ay ilalagay nila sa iba pa mga programa at pagpapalakas ng ilang mga programa ng Department of Tourism kabilang na nga ang paglalagay pa ng mga tourist rest area sa iba't ibang panig ng bansa. Sa muling siniguro ni Frasco na ang naturang budget ay makatutulong sa pagpapaangat ng sektor ng turismo at mas marami pang magawa ang DOT ng mga programa at proyekto na magpapaangat hindi lamang sa sektor ng turismo maging sa pagdagdag ng mga tourism workers at tourism jobs sa ating bansa. Yan muna ang pinakuling balita mula dito sa Department of Tourism. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, DBM at DepDev pinangunahan ang isang pulong para sa solusyon sa baha at seguridad sa tubig. Ang balita na yan ay ihahatid sa inyo ni EJ Lazaro. We need a flood master plan. Ito ang mariing pahayag ni Department of Budget and Management DBM Secretary Amena Pangandaman sa unang pagpupulong ng Special Program Convergence Budgeting Steering Committee o PCBSC na tumutok sa usapin ng pagbaha at water security sa Metro Manila. Pinangunahan ni na Secretary Pangandaman at DepDev Secretary Arsenio Balisaca ng pulong na naglalayong maglatag ng isang pinagsama-samang plano para matugunan ang paulit-ulit na problema sa pagbaha at kakulangan sa tubig alinsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Diit ni Pangandaman bukas ang mga LGU sa pagpupondo basta't malinaw ang integrasyon ng mga proyekto. Tinalakay rin ang pangangailangan ng menu of solutions na naaayon sa pangangailangan ng bawat lugar. Dagdag naman ni Balisacan, mas makabubuti ang pangmatagalang solusyon gaya ng impounding dams, kaya okay sa mga panandali ang ayuda. Ibinigda rin ng DNR at MMDA ang mga nature-based solutions tulad ng grid infrastructure at water catchment sa Camp Aguinaldo at Liwasang Bonifacio. Sa huli, iniabot ni Pangandaman kay DPWH Secretary Bunoan ang consolidated list ng fiscal year 2025 flood mitigation projects para sa agarang ebalwasyon para malaman kung anong mga proyekto ang kailangang unahin. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, inaasahan na magkakaroon muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong darating na linggo. Ayon sa Department of Energy o DOE, posibleng tumaas ang presyo ng gasolina sa 1 peso and 50 centavos kada litro habang ang diesel ay may aumento ng piso kada litro. Ang presyo naman ng kerosene ay madadagdagan ng 80 sentimo kada litro. Ang inaasahan namang aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ay ipapatupad lamang sa mga lugar na hindi nakasailalim sa state of calamity kasunod ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat sa bansa sa mga nakalipas na linggo. Habang ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity ay patuloy na ipapairal ang price freeze sa presyo ng langis. Ang pinal na anunsyo ng mga presyo ng langis ay inaasahang ilalabas ngayong Lunes, Agosto 4 at ipatutupad sa Martes, Agosto 5. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Dadakuin naman natin ang segmentong Balitang Sports sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, makakalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news? Sa panahon ng digital media, learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Sports. Alas Pilipinas, sumukod kontra World number 20 Thailand sa kanilang opening match sa 2025 SEA Women's V-League. Ang ulat mula kay Team Tapales ng RP2 Sports Radio. Nabigo ang Alas Pilipinas Women sa kanilang opening match kontra World number 20 Thailand sa loob ng 4 na sets 25-17, 24-26, 20-25, 20-25 sa unang leg ng 2025 SEA Women's V-League gabi ng Biyernes na kontra Tsima, Thailand. Nanguna para sa World number 47 Philippines si Alicia Solomon na may 20 points mula sa 16 attacks, 2 blocks at 2 ace habang nagdagdag naman ng 16 markers si Angel Canino. Muling magtatangka ang Alas Pilipinas na makuha ang kanilang unang panalo sa torneo mamayang 2:30 PM Philippine time kung saan makakaharap nila ang Vietnam at bukas ang Indonesia sa parehas na oras sa pagtatapos ng unang leg ng kompetisyon. Mula sa RP2 Sports Radio, ako si Tim Tapales, nagugulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nalagpasan ng Cherry Tigo ang tangkang pagbabalik ng galleries para
o makumpleto ang 25-23, 25-22, 25-21 na panalo sa kanilang knockout duel sa 2025 Premier Volleyball League o PVL on Tour nitong Sabado na ginanap sa Dasmariñas Arena sa Cavite. Pinangunahan ni Ces Robles ang crossover sa nalikom nitong 13 puntos kasama pa ang siyam na excellent digs at 5 excellent receptions habang nag-ambag si Aragalang ng 11 markers. Nagtapos naman sina Jewel Encarnacion at rookie middle blocker Jean Assis ng may tig 13 puntos para pangunahan ang talunang galleries. Sa iba pang laban, madaling dinispatcha ng Farm Fresh ang Capital One 25-20, 25-15, 25-21 para makapasok sa quarterfinals ng liga. Maganda ang ipinamalas ni opposite hitter Trisha Tubu kung saan nagtapos ito ng may 15 puntos galing sa siyam na attacks, 4 na blocks at 2 service aces. Habang sina Caitlin Viray at Lorene Toring ay nagdagdag ng tig 11 markers para sa Foxies. Nanguna naman si Jolina de la Cruz para sa Solar Spikers kung saan nagrehistro ito ng 10 puntos at 6 na excellent digs habang nagdagdag si Riza Cruz ng 9 na markers. Magiging mabigat ang makakalaban ng Farm Fresh sa quarters kung saan makakatapat nito ang powerhouse team ng Creamline Cool Smashers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, dinomina ng defending champion, National University ang Davao Selection 25-9, 25-12, 25-14 sa 2025 Shaky Super League o SSL National Invitationals Davao Leg na ginanap sa University of Southeastern Philippines Gym sa Davao City nitong Sabado. Pinangunahan ni Team Captain Vanji Alinsug at rookie Sam Cantada ang Lady Bulldogs kung saan nakagawa ng 13 puntos galing sa 10 attacks, 2 service aces at 1 block kay Alinsug habang nagtapos ng may kaparehong 13 puntos ang 2025 Shakey's Girls Invitational Volleyball League Most Valuable Player na si Cantada. Nagdagdag naman si rookie Harleen Cerneche ng 8 puntos habang nagtapos si Chams Maaya at Alexa Mata ng may 8 at 5 puntos ayon sa pagkakasunod para sa Lady Bulldogs. Sa kabilang panig, nagtapos ng may 6 na puntos si Isabel Andal, 4 na puntos kay Angelica Ordinaria habang 2 puntos ay nagmula kay Emmy Tagiran para sa Davao Selection. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang segmentong Balitang Sports. Dadakuin naman natin ang segmentong Balitang Artista sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro.
O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Artista. Naipatikim pala ng veteran actress na si Ruby Ruiz ang pandesal, ensaymada at iba pang masarap na pagkaing Pinoy kina Nicole Kidman. Isa pa ngang Filipino actress ang gumagawa ng pangalan para sa kanilang sarili o sa kanyang sarili sa Hollywood. Ang 63 years old na si Ruby na mirarkahan ang career milestone sa kanyang debut sa Hollywood sa Nicole Kidman Star series na Expats. Dumalo pa siya sa premiere night at itinaas ang bandila ng Pilipinas nang lumakad siya sa red carpet early this year sa Museum of Modern Art sa New York para sa unang screening ng Expats kasama ang mga co-star na sina Nicole Kidman, Brian T. at Jiang Yu. Ang Expats ay batay sa 2016 novel na The Expatriates na ginawa ng screen adaptation sa ilalim ng award-winning director na si Lulu Wang. Isinasalaysay nito ang nakakakilabot na kwento ng isang grupo ng kababaihang naninirahan sa Hong Kong. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, taong 2021 nang kumpirmahin ng kapamilya ex-Pinoy Big Brother housemate, singer-actress na si Maris Racal, ang kanilang relasyon ng music icon na si Rico Blanco, dating miyembro at founding member ng River Maya. At that time, 23 pa lamang si Maris habang 48 years old si Rico, pero ang malaking agwat ng kanilang edad ay hindi naging hadlang sa kanilang relasyon until their breakup sometime mid-2024 happened. Tahimik lamang si Rico pagdating sa kanyang personal na buhay, lalo na sa kanyang love life, pero naging bukas sa publiko ang kanilang relasyon ni Maris na umabot ng halos 4 na taon. At ikinokonek dito ang latest single na Paalam ni Rico, isang magandang farewell song which took Rico years to finish. Ang nasabing awitin ay release na sa iba't ibang digital music platforms via Sony Music Entertainment. Ayon na rin mismo kay Rico, he started composing the song ng isang band member ng River Maya ang nawala pero hindi natapos ang kanta until his brother's death na mas nabigyan pa ng malalim na meaning. Malamang nakasama rin sa kanta ang hindi inaasang paghihiwalay nila ng kanyang dating kasintahan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, masayang-masaya si James Reid sa kanilang relasyon ni Issa Pressman. Mahigit 2 taon nang nakalilipas nang lumantad sa publiko ang dalawa bilang magkasintahan. Ayon kay James, ay talagang maraming mga bagay ang kanyang natutunan dahil kay Issa. Sabi nga ni James sa YouTube channel ni Karen Davila, quote-unquote, I learned a lot from this relationship. She gives me a reason to want to be my best. I can't explain, but she's one of the only people that really make me want to be better than my shortcomings, my insecurities, my fears. That's really special. I think that's love. Maraming mga proyektong pinagtambalan sina James at ang dating kasintahang si Nadine Lustre. Bukod sa pagiging magkatambal, yun nga tulad ng ating nabanggit ay naging magjowa ang dalawa at nakakaranas ng online bashing sa social media itong si Issa Pressman dahil marami pa ang sumusuporta sa tambalang Jadine. Pagbabahagi ni James, quote-unquote, that was our tough part in our relationship in the first year. It's difficult adjustment, especially for Issa. It's really not nice. It's difficult to go through that public bashing. They really have no idea. So at the end of the day, it's not what matters to us. What matters to us is we're happy.
kapag nagkikita sa iba't ibang okasyon ay maayos naman daw ang pakikitungo sa isa't isa ni na James at Nadine. Giit niya, quote-unquote, "We're civil, there's no problem, I wish her all the best, she seems really happy." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Leong Magpayo at Susan Aison. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!